I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, Hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. there's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Listen up. Get the vibe so clean. Gotta go home, Dipper, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. Gotta go home Depot, where the real ones win. Gotta go home Depot, where the real ones win. Gotta go home Depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. Gotta go home Depot, where the real ones win. Sa na mabali, papunta mamo-tama. Alyo pag-way na nag-aalam mo, tama-mo-to-ba. Restro ng deck, BB audio sa tunog. Home upgrade time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sagabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Dalaga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live. Alles better. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, kaibigan buong tropa. Dalaga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Dalaga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Dalaga Home Depot. Fujidenzo Appliances, your trusted partner for home and business. Fujidenzo offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fujidenzo is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fujidenzo. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool.
paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid, upang ang buhay natin ay di agad na mabatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal, may lasong amoy masama sa kalusugan. Usok katabo parang ulap na itim, naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip babe, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin naman ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan, walang gastos, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid, upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Oh, smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid, upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free.
Good morning, Albay, Mabuhay, Bicolandia, and Facebook World. Ito po ang inyong lingkod na si SJO1, Ruth M. Pastor. Nagbabalik po kami dito sa Jail Matters and the Community. Dito lamang yan sa Alejandro Broadcasting Network Studio. Siyempre, kasama ko dito si Rosie. Ayan, isang magandang umaga sa lahat ng ating tagapakinig sa ating programang Jail Matters and the Community. Ayan, muli tayong nagbabalik, Ma'am Ruth, ang ating tambalang Ruthie and Aussie. Ayan. It's so good to be back. Yes. Siyempre, batiin natin yung mga viewers at listeners dito sa ating studio. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. I understand, nung nakaraang programa natin, a Father's Day special ba yun? Yes. At saka yung guest ni J.O. Francis Benet Lodado na former PDL ng Legazpi City Jail garnered a lot of views. Yes. Okay, so ngayong araw naman, isa naman na maganda at mahalagang usapan ang mangyayari dito sa studio is all about firsts. First, ayan. Okay. Naipon-ipon ang mga first. Ang ating mga firsts sa ating buhay at sa ating pinakamamahal na Bicol BJMP. Yes. Alright, so bago yan, syempre, bumati muna po tayo. Binabati po namin ng aming outgoing Regional Director of the Jail Bureau na si Jail Chief Superintendent Alana Biro Camora, our Assistant Regional Director for Administration, Jail Senior Superintendent Ramil Vestra, our ARD for Operations, Jail Senior Superintendent POC Rosero, the Regional Chief of Directorial Staff, Jail Superintendent Ramel L. Bonavente. At syempre, And of course, ang mga napakalimutan, yung mga division chiefs, section heads, syempre, ang ating napakaganda at napaka-snapping acting chief ng Community Relations Service na si Jail Inspector Maria Sharon Leoncito Rignon. Hi, Ma'am Sha. Nanonood po siya along, of course, with our colleague na si Ms. BJMP 2023 National, JO1 Nikki Dayan Miraran Morbida. yes, pasok siya sa first. Ayan. Ay, yes. O, mamaya lang. Mamaya, sige. Talagang pinasok ni Ossie. Oo, diba? At syempre, batiin rin natin ang ating mga kasamahan sa iba't ibang probinsya ng Bicol, sa Sorsogon, Albay, Masbate, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte. Ayan, yung mga kasamahan natin dyan, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Okay, so bago tayo mag-move forward sa ating updates, no? Batiin muna syempre natin kasi we are actually recipient of 3 major awards ng nakaraan na anniversary program, 35th BJMP anniversary program na naganap sa QC MICD Center, Diliman, Quezon City. Ito po ay ang aming selebrasyon kung saan po ay rin-recognize po ng BJMP National Headquarters ang mga performing individuals and units as well as the stakeholders who made immense and generous contributions para sa ating Jail Bureau. Siyempre, unahin nating batiin ang ating Regional Director. Yes. RD of the Year. Ayan. Congratulations, Jail Chief Superintendent Elena B. Rocamora for bringing home that national award. That's a first for Bicol BJMP. Sino pa ba yung mga awardees natin, Ozzy? Ayan, awards din ang ating Tabaco City District Jail Beer ng Best City District Jail National. Ayan. Talagang orgulyo ito ng Bicol, hindi lang si Ma'am RD, kundi ang ating Tabaco City District Jail sa pamumuno ni Jail Superintendent Freddy T. Caballero. Ayan, congratulations. Congratulations sa inyo. And of course, let's not forget to say thank you and congratulations as well to the local government units of Ligao City. Ang katuwang natin. Yes. They were also awarded a special recognition during the anniversary for their generous support to Ligao City Jail, kung saan po, you understand, they donated ng lote po para sa BJMP, kung saan doon po itatayo yung ating bagong Pinology building. Ayan. So, palakpakan natin sila. Thank you very much for your amazing support. Okay. Moving forward with our updates dito sa Bicol BJMP, nagkaroon po tayo ng bloodletting activity na naganap noong June 24, 2026.
sa LCC Malls, Legazpi. Katuwang po natin dito ang Philippine Red Cross Albay, Legazpi City Chapter. Okay, so I understand we were able to collect, I think, 80 blood bags. Napapasalamat po kami sa lahat ng nag-donate ng dugo. But it's really very important and imperative that we help in sustaining a steady supply of blood sa ating region kasi madami talaga nangangailangan ng dugo. So aside from that, diba Osi, maganda sa katawan kasi nare-replenish yung ating dugo sa katawan natin. Pero hindi ka nakadonate ng dugo. Yes. Hindi tayo nakadonate. Outgo. Oo nga pala. Classmates kami nito eh. We always donate blood. All right. So this meaningful undertaking reflects our unwavering commitment yun nga, of helping in sustaining a steady supply of blood in the region. And it's also one of our commitment in showing the community that we are instruments of hope and in helping saving lives and in strengthening the spirit of volunteerism. We want to say thank you, of course, to the Health Service Division sa pamumuno po ni Doc Jesse Ronald Selga, and of course the rest of the staff ng ating health team for facilitating this activity. Okay, shoutout din po kay Miss Irene ng LCC Foundation for the amazing support that she gave us. Salamat po. Ayan. So, yan susunod ay kaugnay pa rin sa 35th anniversary ng BJMP, Rooted in Service Growing with Purpose, as part of the celebration of the 35th BJMP anniversary with the theme BJMP at 35, Disiplina at Responsibilidad sa Serbisyong May Kredibilidad. BJMP reformers conducted a simultaneous tree planting activity at Barangay Kiwalo, Daraga Albay. So this meaningful initiative reflects our unwavering commitment to environmental protection and community service, planting not only trees but also seeds of hope, resilience, and sustainable future. We also extend our heartfelt gratitude to the DNR Bicol for its invaluable support and generous provision of seedlings, helping make this environmental endeavor possible. Together, we cultivate a greener environment and a stronger community through disciplined and credible public service. Ayan. So, maraming salamat muli sa DNR Bicol sa pagbibigay ng mga itinanim namin sa Barangay Kiwalo, Daraga Albay. Okay, I understand. Kasama din po natin dito ang personnel ng Legazpi City Jail. Tama po ba? And the rest of mga kasama natin sa BJMP Albay facilities and provincial office din po pala. Okay. So, ayan ay kasama pa rin yan. That's alongside our celebration of the anniversary. Okay, moving forward with our updates, aside po for being recognized ang kanyang jail, the best district jail of the year, ito po na ibabalita namin ay tungkol din po sa warden ng Tabaco City District Jail. You know, Jail Superintendent Freddy T. Caballero II was recognized as one of the regional qualifiers for the 2026 Gawad Lingkod Bayan by the Civil Service Commission, RO5. Okay, only very few individuals can actually be qualified dito sa bilang isang candidate para dito sa Gawad Lingkod Bayan. Yes. Alright, so Sir Cabs, napakasipag, napakahusay na warden. Congratulations po sa inyo. Ayan, susunod naman ay... Kamukhang Tabako din to. Yan na nga. So, isinagawa noong Hunyo 17, 2026 ang mass wedding sa loob ng Tabaco City District Jail kung saan 10 pares ang opisyal na pinag-isang dibdib. Pinangunahan ni Tabaco City Mayor Ray Bragais ang seremonya na dinalawhan ng mga pamilya ng mga ikinasal na persons deprived of liberty. Ayon kay Jail Superintendent Freddy T. Caballero, ito na ang ikalawang pagkakataon na isinagaw ang mass wedding sa loob ng pasilidad. Matatandaan noong nakaraang taon ay may 11 na pares na ikinasal. Sa civil mass wedding ngayon, na may temang Love Knows No Boundaries, lahat ng 10 groom ay PDL, habang sa mga bride naman ay 2 ang PDL at 8 mula sa labas ng pasilidad. Dagdag pa ni
Jail Superintendent Caballero, may ilan sa ikinasal na matagal nang nagsasama bago pa makulong, habang mayroon din namang sa loob na mismo ng pasilidad nagkakilala at nagkaibigan. Patunay na patuloy ang pagbibigay halaga sa pamilya at relasyon kahit nasa loob ng piitan. Ayan. Napakagandang pangyayari sa buhay ng ating mga PDL. Yung sinasabi natin dito, walang kinikilala ang pag-ibig kahit sa likod ng rehas. Yes. Sa ngalan ng pag-ibig, tatahakin lahat. Makasama ka lang habang buhay. Sana all. Sana all. Okay. We also want to say thank you, syempre, sa kay Honorable Ray Bragais ng Tabaco City Local Government Unit, kasi I think he was able to purchase around 80 ba yun? 80 cakes. Ang ginawa yun ng Bread of True Love Bake Shop na pinamigay ni Mayor sa ating mga bagong kasal. Yes. Perfect. Salamat. Tapos, they're like asking sa sino ba nag-asikaso ng mga papel, yung mga, that's, yung mga tauhan po natin, yung personnel ng Tabaco City District Jail, sila po nag-asikaso yung mga Senomar, yung mga birth certificate, kasi hindi makakalabas, syempre. So, ang nag-asikaso po nun, yung ating mga kasamahan sa jail. So, yung sinasabi natin, milestone yun, kasi including, of course, yung pagkuha ng mga gowns, pagkuha ng makeup. Naku, meron pa tayo. Events coordinator. Yes, may events coordinator pa tayo doon. Di rin nakuha yung pangalan. Pero ang ganda nung setup. Sobra, ma'am. It's like napaka-solemn nung event na yun. So you guys did an amazing job. Congratulations, Tabaco. And of course, ang Welfare and Development Division natin doon. Kasi super asikaso talaga sila. Ayan. Meron naman tayong parang prejudicial tayo ngayon sa Tabaco, kasi Tabaco na naman yung pag-uusapan natin. Yes. You know what? They were able to produce 13 junior high school and 19 senior high school during the completion and recognition rights sa ilalim ng alternative learning system. 38 na PDL ito yung sinasabi natin, Ozzy, no, na kahit nasa piitan, merong pag-asa. Hindi ibig sabihin you have to stop going to school, hindi mo na matatapos yung pag-aaral mo. No, because we have programs designed specifically for this. We want to say thank you to DepEd, Alternative Learning System, for continuously helping us out realize na mapagpatuloy yung pangarap ng ating mga PDL. Yes, kumbaga, learning is a continuous process. Yes, and speaking of, balita natin to, yung tungkol sa payout ng mga PDL. Ayan na. So, kaugnay pa rin doon sa mga ating mga PDL na nag-aaral sa loob sa pamagitan ng Alternative Learning System. So, mula sa ALS coordination hanggang provincial support, isang full circle journey ng pag-asa para sa mga PDL learners ng Tabaco at Santo Domingo. So, nagsimula bilang isang simpleng personal advocacy para sa persons deprived of liberty, PDLs, ay nagbunga ng isang malaking tagumpay. Opisyal na naghatid ang Provincial Education Department or PED ng educational assistance para sa mga PDL learners sa Tabaco City Jail at Santo Domingo District Jail. Para sa isang miyembro ng PED team, ang inisyatibong ito ay isang deeply moving to full circle journey. So, sa ilalim ng pamumuno at malasakit ni Governor Noel Ebrega Rosal, opisyal ng kinilala ng probinsya ng Albay ang mga PDL bilang karapat-dapat na benepisyaryo ng educational assistance. Ang distribusyong ito ay isang patunay ng inclusive governance na ang rehas at padera ay hindi hadlang para sa isang magandang kinabukasan. Ayan. Napakagandang first rin ata ito, ma'am. Maraming salamat po, Sir Jeremy Cruz, for facilitating this payout para sa ating mga PDL na naka-enroll po sa Alternative Learning System. Okay. So, ayan. So, that is for our updates. Mahababang usapan doon pa lang sa updates. No? Time check is already 9:29 in the morning. Okay. Sabi nga natin, we are going to talk about firsts.
Okay. Mga una. Sa buhay natin. Yes. Ayan. Alright. So, ano yung mga milestone sa buhay mo, Ozzy, na masasabi mong matinding first sa experience mo? Ayan. So, nung nasa BGM pinakauna ay nakapag full marathon ako. Nakaakyat ako sa bundok. Alam ko yung kwentong yun. Balita ko, 21 km lang yun. Syempre, maraming salamat kay Jail Chief Inspector Ralph Vincent Bobby sa encourage sa akin na malagpasan yon at subukan na yung full marathon. Ayun, napagtagumpayan natin. Ayan. Okay, the full marathon, that's actually a 42 km. Okay. Ako naman, we're talking about running, yung first ko, I really consider a milestone, yung 21 km. Yes. Okay, I did that when I was 45 years old. Wow. 45 years old pa naman pala ako ngayon. Last year lang. Okay, it was the Albay Half Marathon. Yes. Kung saan pumuntik na akong malate. Kasi hindi ko alam na... Wow, humabol ka pa, ma'am? Humabol. Actually, kami yung pinakahuling tumakbo. Kasi sinamahan ako nila Sir Quago, Sir Jet doon. So, it was actually a first. And I will never forget it because yung sapatos na gamit ko nun, hindi pa yun talagang running shoes. So, sabi ko lang na, carry ko to, survive ko to. So, na-survive naman yung sapatos. Pati ako na-survive ko. Yes. But I have dead toenails by the end of the week. Well, part yun, ma'am, ng running. Pag walang ganon, so parang... Dapat may experience mo talaga yun. Okay, first time ko rin na nag-CR ako sa gilid ng kasi kailangan mo, wala kang magagawa. Yes. Legit pala talaga yun. Ayan. Okay. I understand, Ozzy, no? Aside from your running era, feeling ko nasa hiking era ka na rin. Balita ko may bago kang GC for hiking. Marami na actually, ma'am, na nag-inquire ka pa lang, nasa loob ka na ng group chat ng mga bundok dito sa Bicol. At minsan na nga nasa outside the region pa. So, ayun. And, maaari, may mga bagong i-try, like triathlon, mga ganyan. So, kayang-kaya pa naman, ma'am. Okay. And speaking of the triathlon, you want to say good luck, of course, to team performers. Kasi meron tayong 2 team na ipapadala doon sa Legazpi Ibalong Triathlon. I think this is facilitated by Ran Coco. Hello po sa inyo. Okay, I think start team na mga babae, we have J1 Arlene Magno, Jazzy Tuazon, and si Katrina Manjares. Ayan. And sa male team naman natin, we have kabayo to. Malakas tong tumakbo. SJ01 Erwin Buban, siya yung tatakbo. Ang lalangoy, Serena to. Ay, ano nga yung lalaki ng Serena? Chokoy. Merman. Merman. Si J01 Philip L. Moico. Magaling tong lumangoy. And then, of course, ang magbabike, si J01 Edward Laude. Yes. Sila yung sa relay. Pero meron daw na magso-solo category. Yan. Ala, ang galing na. Nabigla din kami ng konti lang. But we know naman na yes, kayang-kaya. Kayang-kaya. Chief Inspector Ralph Vincent Bobis is going to do the triathlon on his own. Yes. Okay, abangan namin yan. Feeling ko, nandun yung Team CRS para Vijon. He is also representing the BJMP multi-sports team. Yes. Ayun. Okay. So, before we talk about our first, napag-usapan natin yung mga personal first natin. Before we move forward dun sa mga first ng ating Bicol BJMP, why don't we greet muna yung ating mga viewers, Ozzy? We have a lot of them watching right now. Ayan. So, sa lahat ng mga sumusupport at nanonood sa aming programa ngayon, so ayan, shout out natin silang lahat. Una, ang ating kasamahan sa CRS, si Ma'am Nikki Dayan Warren Miraran, ang inaabang tambalan, good morning po, Ma'am Sir. Ayan, mula naman dito, si Sir Rick Makaraig. Shout out po, Sir Ozzy and Madam Ruti. At syempre, mga kasamahan ko sa Ginubatan Runners Club. Ayan, hello sa inyong lahat dyan. Ayan. And eto pa, from
Malabon City Jail Mail Dorm. Ayan. Oh, that's my classmate, SJO1 Editha Janicio Lazaro. Hello, treasurer namin siya. Napakahusay Yes. nito ni classmate. Diyos ko, ang galing. Wala kang very transparent and very good talaga sa pag-asikaso ng mga classmates niya, especially sa mga finances. That's amazing. Hello, classmate. Thank you Hello for po, watching. ma'am. Salamat sa suporta po. And watching din si RJ Belardo Barnedo. Ayan. Ayan, ito, runner din to. Ultra runner din to si RJ Barnedo. Nurse po siya ng Ginabatan Municipal Jail. Tama ba? Shoutout pag mali. Alright. Okay, let's talk about the firsts, Ossie. Yeah. Itong mga first na sinasabi natin. Okay, kasi simula po nung na-assign po talaga si Jail Chief Superintendent Alana B. Rocamora sa ating sa region, marami talaga yung mga nangyaring mga firsts. Okay. Unang-una dito, ito ngayon nabanggit namin na na-awardan po tayo bilang Best Regional Director. It's actually a first for Bicol BJMP. And it's something that we are really, really very proud of. Kasi feeling namin, award na din namin Yes. yan. Sabi nga ni RD Elena Ruthie, this is not just our award. This is recognition. It's for us. Yes. It's because I could not have done this without you. Totoo. Well, you are actually, we are marching under your banner of excellence, ma'am. Kaya, congratulations. That's actually one of the firsts. Ayan. Yes. Okay, so what else, Ozzy? Ayan, ang susunod naman na first is the 2025 Nationwide Rating Topper. Ayan. Ito ay nangyari din yung second quarter ng 2025 kung saan nag-top din po siya Yes. sa ating pagdating sa nationwide operational performance rating. Ayun, top 1. Top 1. Oh, kalimutan. Meron ba tayong top 1 Meron yung first ba? quarter? Ano ito, ma'am? Sino Hala. nga ito? Nag-top 1 din po. It's actually a first. Team CRS. Yes. At that time po, sa pangunguna pa po yun ng aming former chief na si Chief Inspector Kenneth Gail de Flores. She is now at Region 6. Ayan, kung saan chief na siya ng Finance Service Division doon. Yes, kami po yun, yung Kami Team po, CRS. yes, Team At CRS. syempre, maraming salamat rin sa mga aming mga jail unit CRS. So, ang tagumpay na ito ay tagumpay niyo rin. Wow. Perfect. Okay. Anong sabi natin kay Ma'am Ken noon? Ma'am Ken, huwag ka na muna mag-chief CRS. Yes. Well, alam na niya yung galaw natin Ayan. Hi, Ma'am Ken. Hello, ma'am. Marahay na aga po sa Indogabus dyan sa Yeah. Region 6. Hello sa mga kasamahan natin dyan sa Iloilo. Oh, hi guys. Hello, oy. Yes, she's probably watching. Hello, Ma'am Ken. Hello po. Hello, ma'am. Okay. So, speaking of first, ito, sa perspective naman ng ating mga persons deprived of liberty, na ako nakaka-proud nito. Kasi talagang pinaghirapan to ng Yes, ating Health sobra. Service Division. And of course, nung unit na yon, yung PhilHealth Yakap Facility. Yes. First din po yun. Napakahusay. Diba? Ayan. Napakahusay kasi tayo po, buong Bicol, nationwide, tayo po sa Bicol BJMP may pinakaunang PhilHealth Yakap Facility. Yes. Okay, now if you're asking us kung ano ba tong PhilHealth Yakap Facility, this is basically, ito po ay yung binibigyan natin ng access yung ating persons deprived of liberty sa mga services ng PhilHealth. Okay. Ito ay, it's a guarantee sa ating mga PDL na yung mga institutionalized access sa ating mga health services talagang matutugunan sila at hindi sila napag-iiwanan sa Yes, usapang totoo. pangkalusugan. Okay? So, I understand, Doc Selga is working for 100% na ma-enroll natin lahat ng mga PDL dito Yes. sa programang ito. Okay, I think one of these days we are going to invite Doc Selga to talk about this. Yes. Okay, for the meantime lang, napag-usapan namin ito kasi nga, pinagyayabang namin na first. Alright. So ito naman, isa pa nabanggit nga ni Ossie noon, sa loob din ng Team CRS, nandyan din yung first. Yan. O, pinakaunang Miss BJMP National. Nasa amin din. Ay. Nasa amin din. Isu?
Hello, J.O. Aniki Dayan. Miraran Marbida. At syempre, usapan rin namang crown, ma'am. So, first din na nangyari na nasa hawak ng BJMP ang may pinakamaraming titles ang Sir Kumpogi. Oh, yan. Perfect. Pinerfect niya talaga. Diba? Naalala niya, wala yan sa script. Biglang may pinasok na Oo. ganihan. Okay, so nagsimula po tayo kay Attorney Max Estina, and that's in 2018. Yes. Yeah, 2018. Okay, and then this was followed by J.O. Emil Bermas in 2022. Okay, and then ang reigning ang Sir Kumpogi ngayon is sa atin po sa BJMP. He is Jail Senior Inspector Desman C. Onsa. Yes. Di ba? Ayun. O, di ba? Pinerfect na naman natin, OC. Alright, time check is 9:40 in the morning. Alright? O, babatiin din po natin, fresh from schooling, Jail Junior Leadership Course, JO3, Helen Grace Oraya, nanonood Hello, po siya. ma'am. Mabuhay! At syempre, Congratulations! ang kasamahan natin, ayan. Shout out po, Ma'am Ruthie and Sir Ossie. Good morning po. Joan Kumida, uwi ka na, hindi na kami galit. Ayan. Oo nga. Ito, nasa schooling din to. I think understand the cybersecurity Yes. course. Good luck po dyan, Coms. Sana matapos niya para makabalik ka na, namimiss ka na namin. Di na kami galit, balikan na. Ayan, balikan na. Okay, so nung nakaraan, naalala ko kasi I think nagkaroon tayo ng virtual sports fest, 'di ba, sa BGM. But this is actually brought by the fact na dahil Yes. nagtaasan na yung presyo ng gasolina and mahal na yung ating mga bilihin. So we opted for virtual sports Yes. fest muna. Okay, so nagkataon po dito na nagkaroon tayo ng online chess. We also had the Mobile quiz bee. And then, of course, the Yale competition. Okay? Gusto po namin na batiin, of course, si Jail Chief Inspector Rex B. Shano and Jail Senior Inspector Michael Veyron Dinayog for nasa top 6 po sila. Tama? Top Yes. 6 po. Number 4, ata si Sir Dinayog, and number 6 si Sir Shano doon sa ating online chess. Galing. Di ko alam, naglalaro pala to si Sir Dinayog ng chess. Congratulations po sa inyo. That's out of 18 regions. So, not bad. Not bad. Alright. And also, pagyayabang din po namin to, no? Coach, i-ready mo na yung video. Ayan. We want you to watch this. Para sa amin, ito yung champion. Oo. Oo. O sige na, bahala ko. Basta ito talaga yung dapat na winner. But we were able to bag the third place in the virtual Yale Sports Fest competition. Panoorin po natin to. This is the Team Reformers dance crew with their Yale Bicolano mites. Yes. Let's watch this. 6 na lalawigan, 1 sigaw, 1 persa, 1 Bicol. BJMP Region 5 Reformers. Reformers, here to stay. Region 5 rules the day. Watch us now on the screen. Finest players you've ever seen. Lead the passion, bring the fire. Burning, stealing, lead us on. Our flag, go! Our flag, now! Our flag, now! Bicolano fight! Urano, Pagayon! Bicolano fight! No fear, no break! Uranos lead the way! We, the champions, informers take the day! Team Reformers make us move! Lead the path and make some room! Steady hands, focus mind! Lead the loud and crispy health! Team Reformers here to stay! Dominate the fight today! Umakapon na hiliyak, iyaw ng rio, tumadang ito, lakas ng pinagsama, rumaragasa, hindi magpapatinag,
magpapatalo. Arman, Orado, sama-sama tayo, boses ng Bicolano. Beautifully done. Okay. Di ba? Ang galing nila. Okay, acknowledge natin, Yes. Ozzy, the people behind that video. Siyempre sa video, si Mac Bills. Ayan, sir, napakahusay po. Maraming salamat. And, Thank you, Macville Studio. And choreography, ang aking classmate, J1 Justin Merafuentes. And syempre sa Yale, written by our very own SJ1 Ruth M. Castor and J1 Angel Pahe. At syempre, yung beat arrangement na talaga namang nagbigay buhay sa ating Yale, si J1 Joel Magno. Ayan, congratulations sa lahat. Napakahusay. Okay, and also we want to acknowledge, of course, yung ating lead coordinator ng ating sports fest dito sa region. No? We want to say thank you, of course, sa magandang pag-asikaso at pagreparo kasi to yung mga players and coordinators, Chief Inspector Clark Dalugdug. Yes. Did you get that right? Yes. Yes, Thunder. Ian Clark. Sir Dalugdug. Ian Clark Dalugdug. Ayan. He is also currently our budget officer and the head of the Human Resource Development Division. Maraming salamat, sir, sa walang sawang pag-asikaso sa ating mga nag-join sa ating virtual sports fest. Ayan. Okay. All right. So time check is over to 9 for the 6 in the morning. Okay. So mag-updates, mag-ano tayo, Ozzy, in a short while, magpapaalam na tayo. Okay. Ano yung updates natin sa recruitment? Ayan sa ating mga aplikante para sa 2026 quota. Ayan, mag-abang lamang sa aming recruitment page, ang R5 Recruitment, BGMP R5 Recruitment, para sa opisyal na pag-release ng mga matagumpay na J1 applicants na mag-o-oath this Taking. July. Ayan. So, I understand July 16 yung oath-taking ng ating mga JO1 hopefuls. yes, prayer works. So, ayan. Manalangin. Okay. So, speaking of first pa rin, no, first to sa kanila. Yes. Diba? Sobrang first. Okay. And dahil July 1 kahapon, no? Oh my God, Ozzy, ang bilis ng panahon. We are halfway Yes. through 2026 already. At malaman mo na lang yan, Ozzy. Lumalabas na si Jose Marichan. Yes. July is Nutrition Month. Oo nga, no? Kasi Okay. ang Tagalog kasi ang July ay gulay, kaya July ang nutrition. Seryoso? Seryoso yan, B. And speaking of July, pinapangalagaan rin natin ang kalusugan ng ating mga persons deprived of liberty. So, sineserva natin sila ng mga masusustansyang pagkain sa loob o na ipasok. Tama, True, Ma'am Ruth? true yan. And because also we have our proof of that is because we have our regional nutritionist Yes. who ensures na healthy talagang kinakain ng ating mga PDL. In fact, pagka bumisita po kayo sa ating mga jail facilities, meron tayong naka-display doon Yes, na kung pagkain. ano yung Kung menu ano yung for menu the day. Ayan. ng ating mga PDL. Siyempre, hindi lang yan sa pagkain. May mga ehersisyo din sa loob ng aming jail facilities kung saan talaga ay pinagpapawisan ng ating mga persons deprived of liberty. So, hindi lang kain. So, kailangan rin ay may ehersisyo sa loob ng aming mga jail facilities. Hindi lang ehersisyo, hindi lang pagkain. Education. Education. Ito, isa pa, nakakapag-skincare sila doon. Mismo. Well, I'm telling you, kasi the last time we went there, attended the mass wedding, di ba? Yung isa doon na, yung nag-serve, nagluluto nung doon sa Cafe Zelda, di ba? Yung doon sa may tusok-tusok and then the Cafe Zelda here. The Cafe Zelda pala is our very own Yes. coffee shop wherein our persons deprived of liberty ay nagsuserve po ng iba't ibang klaseng kape.
hot and cold. Yes. At meron At bukas na ito, ma'am, sa publiko, di ba? Yes, it is. Mangyari lang pong bumisita sa Borac Street sa Tabaco City, and you may also message their page Yes. para po matugunan ang inyong mga order. At Going back to skincare, ang layo na. Malayo na Sige, naman sige. yung usapan. O yan. Okay, yung skincare, nandoon yung isang staff doon, yung PDL, na nagdala sa atin nung order natin. Namumula talaga yung ganito niya. Tapos sabi ko, kuya, perfect kuya yung ano mo, namumula. Sabi niya, dito lang to, ma'am, sa gym, kasi naalagaan ko na yung sarili ko. Sa labas to, puros daw siya tagyawat. Sabi ko sa kanya, mapapasana all ka na lang. Pero hindi namin rin magpakulong kayo. Yes. Pero wag ka. Meron talagang isa doon, sabi talaga. Parang ayaw na niyang umalis. Kaya meron siyang pagkain, meron siya doon matitirahan. Yes. Actually, totoo yan, ma'am. Yan yung mga kwento sa loob ng ating mga jail facilities na minsan ay talagang yung mga PDL natin ay ayaw nang lumabas kasi nga is wala na silang pamilya na mababalikan. So, napaka-importante talaga ng role ng community sa muling paglabas ng ating mga PDL para muli silang tanggapin ito. At mag-act as normal na ganun nga. May mga nangyayari sa buhay na hindi natin hawak, pero pag mayroong tao na nakasuporta sa atin paglabas o kung ano mang desisyon natin sa buhay, ay talagang malalagpasan natin kung ano man yung mga problema na kinakaharap natin. Sure, tapakaganda ng sinabi mo, Ossie. No? It's actually one of the reasons, one of the main responsibilities ng isang community relations service is to open the eyes of the Yes. community. Yun nga, para tanggapin yung ating mga former PDL. Yes. Mahirap kung titiis, talagang mahirap, no? Kasi sino yung tatanggapin mo? Yung merong history o yung wala? Yes. But it's actually a leap of faith. Yung pagbigyan mo ng pagkakataon, because if you don't, babalik talaga sila sa ating mga kulungan. At last time, napakaganda nung programa ni Ma'am Lodado kung saan binigyan niya ng mukha sa ating mga taga-subaybay sa ating Viewers and listeners. programa na after the makalaya yung ating PDL, nasa na nga ba sila? So doon sa programa, napatunayan na tinalakay doon ng ating former PDL kung ano yung impact sa buhay niya na nagawa ng BJMP na talaga namang dinala niya hanggang sa paglabas. So, ma-realize mo doon na talaga namang sobra yung nagagawa ng mga programa sa loob para sa ating mga PDL. Okay. But again, these programs is specifically designed for rehabilitation. But a huge percentage ng pagbabago, alam mo, Ossie, nandun yun sa ating PDL. Yun, tayo ay mag-guide lang, magsusupervise, binibigay natin sa kanila yung programa, yun na nga, pero yung pagbabago, nandun yun sa kanila. So, yun din, andun yung hope and prayer namin na pagbalik nila sa community, yun nga, sana matanggap pa rin natin sila. Ayan. And isingit ko lang, ma'am, baka ito rin yung first na mayroon tayong scholar na gagraduate. Oh, yes. Diba, ma'am? Apalan. Wala na naman yan sa script, Ossie. Yan, ganito pa nagmamadali tayo kahapon. Ang daming gawain sa office. Well, anyways, okay. Diba, ma'am? Sige. I'm so proud to announce na from our CRS activities sa Ultra Marathon natin, meron po tayong tinutulungan na former PDL na naka-enroll sa isang eskwelahan dito sa Legazpi City. And she will be graduating this next Monday. Yes. With the course in Bachelor in Science in Tourism Management. Yun. Yan. Hindi ko nababanggitin yung pangalan niya. Pero congratulations in advance na. Yes. Kasi, oh my God, buti nabanggit mo yan. Galing talaga ni Ossie. Halang tali mo. At syempre, may nagmahabol sa atin, magpapa-shoutout dyan, Yes. mga kasama natin sa Ginubatan Municipal Jail, si Sir Ronald De La Rosa. Hi, Sir Tiago. Hello po. And Sa kanya po nagsimula yung Reformers Yes. Ultra Marathon. And syempre, good morning, Ma'am and Sir, dyan sa BJMP Sipukot District Jail. Ayan. So, at syempre, may pa-shoutout dito. Hi po sa CRS namin.
si Tristan Binyas ng Ginubatan Municipal Jail. Ulit. Is that Sean? Tristan. Hi, Sean. Hello po. Hello. Tsaka, i-congratulate din po natin no, yung ating mga nakaraan lang na graduate from the jail basic recruit course. Yes, I understand na courtesy call sila last Monday. We wanna say, hindi ko na may isa-isa, pero yung mga close talaga sa atin. Hala, may close sila. Si Maki, Nasayaw, ayan. and yung isa pa, si Naomi Imperial. Yes. These are amazing. We remember them kasi lagi namin silang kasama sa mga events ng CRS. Nandun sila sa Ayala Mall, nagtutulong talaga sa atin namang, mag-set up. Mga snappy na bata. Mga snapping bata. Shout out na po kay Ari Valenzuela. Oh, nagawa ko na. Barnes. Ari Valenzuela. Ari Valenzuela. Ang aming secretary sa Ginubatan Runners Club. Ayun yan, naman ma'am. pala. Si Pilik Mata. Siya Okay. yan. Yeah, I remember Yes. him. Okay. Nag-cheer yun nung pag-Albay Half Marathon. Nag-cheer siya. Oo. Tapos sabi niya, Ma'am Ruth, yung pilik mata mo. Pa. Di ba? Na kahit ano yung pinaggagawa sa mga ruta, may Yes. naka-split, may naka-tumbling, may nakalutang. Yeah, I Siya love yan. him actually. I love his vibes. Hello, Ari. Mabuhay ka. At syempre, sa Ramsing ko. Ayan. Sasali na yan, ma'am, sa Ramsing ko. At syempre, sa ating mga viewers din, sumali rin kayo sa Ginubatan Half Marathon. When is that happening? August, ma'am. Okay, this August. Okay, sana sipagin. Yes. Sana mag-ano. Oo. Sana nakauwi ka na yan, komida, kasi sasama ako sa motor mo. Ayan. Magmumotor na lang tayo. Papunta doon. Alright, so time check is already 9:56 in the morning. We are gonna wrap this up. Ozzy, magpaalam ka na. Ayan, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aming programang Jail Matters and the Community. At syempre, manatiling naka-follow, naka-like, naka-share sa aming official Facebook page, ang BGMP News Service. Ayan, so manatiling nakaantabay doon para sa mga updates. Ayan, ako muli, si Jail Officer Juan Nelson Palermo Osyal. Okay. Sorry Mayroon pang pahabol dito. Sige, ma'am. Batiin natin, of course, yung BGMP Katanduan. Natin all the way from the Happy Island. Si JO2 Kevin De Leon. Siyempre, ang ating JLPA natin to si Jail Inspector Ronald Badasin Foroso. No? Kasama natin sa Yes. RO. Okay, BGMP Katanduan SPO, thank you for watching. Ayan. Okay, magpapaalam na tayo, Osi. Ulitin mo. Ayan, sa muli, maraming salamat sa aming mga viewers na talaga namang tumutok mula sa umpisa hanggang sa matapos itong programa namin. Ako muli si Jail Officer Juan Nelson Palermo Osyal. At ito naman po si SJO1, Ruth M. Castor, hanggang sa susunod na programa ng Jail Matters and the Community. Dito lamang yan sa Alejandro Broadcasting Network. At sa ngalan po ng aming station manager na si Alejandro Alianza, maraming salamat po sa inyong pagantabay. And of course, like we always say, it's a beautiful day to change lives and build a safer nation. Goodbye, everyone. Paalaala mula sa grupo ng Parents Against Vape. Ang vapes o electronic cigarettes katulad ng sigarilyo ay masama sa ating kalusugan. Huwag tayo magpapadala sa magandang itsura at mabangong usok ng gadget na ito. Sa likod ng mabangong usok at masasarap na flavors ng vapes ay ang panganib at malubhang pagkakasakit sa mga gagamit nito. Katulad rin ng mga sakit na makukuha sa paninigarilyo gaya ng emphysema at cancer. Ang vape ay toxic at masama sa kalusugan. Protektahan ang ating kalusugan. Umiwas tayo sa mga bisyo tulad ng sigarilyo at vapes. Suportahan natin ang isang smoke-free at vape-free na kapaligiran. Sa muli, ang paalaala na ito ay mula sa grupo ng Parents Against Vape.